Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Diro taong 1969 sa Dinagat Island. Kinsi anyos lang ako nang magsimula akong manggamot. Maraming magugulat dahil mayroon akong kakayahan na ganoon kahit hindi naman ako tinuturuan ng aking ama. Matagal na siyang nawawala at ang sabi ng mga tao ay kinuha siya ng mga engkanto. Kuya Diro, ito na po yung pang-haplas ninyo sa pasyente mamaya, oh. Nalagyan ko na po yan ng kakaibang halo para mapagaling mo po sila kaagad. Maraming salamat talaga, Lia. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko nagagawa lahat ng to eh. Hindi naman po kasi kita pwedeng pabayaan. Utos po kasi sa akin yun ng kakambal mo na bantayan at tulungan po kita palagi. Simula nang magkamali ako, ikaw na yung madalas kong kasama. Nakakapagtaka lang dahil hindi ka tumatanda eh. Ipahingi naman ang kapangyarihan mong ganyan para hindi na rin ako tumatanda. Ay hindi po. Ito po'y dahil sa kapangyarihan namin. Nangyayari lang talaga po ito kasi mga diwata po kami. Hindi po kami pwedeng tumanda sa mundo ng mga tao. Hindi ba simula noon nakabantay ka na sa akin? Totoo bang kinuha ng ganto ang tatay ko kaya siya nawala? Iyon po ang sabi nila. Pero hindi ko naman po naabutan yung tatay mo eh. Pinalabas lang po ako sa aming tahanan simula lang malaman ng kakambal mong mag-isa ka na lang. Malaki talaga ang utang na loob ko sa kambal mo. Kahit nasa kabilang dimensyon siya ng gubat, nagagawa pa rin yung tulungan ako eh. Mabuti na lang talaga at hindi siya napapagod na magbigay ng kapangyarihan para tulungan ako. Parehas lang po kayo ng gusto. Gusto niya rin po makatulong sa mga tao, Kuya Diro. Sobrang masaya po ang puso ko tuwing makikita ka pong nagpapagaling ng kapwa mo tao. Alam mo po, hindi ako naniniwala na ang pagpapagaling mo sa kanila ay mula lang sa kapangyarihan ng kakambal mo. Naniniwala ako na kaya mo sila napapagaling dahil sa sarili mong kakayanan. Pero kung ako lang, alam kong hindi ko kaya. Kaya naging madali sa akin ang lahat dahil nandiyan kayong dalawa ng kakambal ko eh. Lalo ka na. Ikaw palagi ang gumagabay sa akin. Gusto sana kitang tawagin kuya eh. Kaya lang, mas matanda ako kaysa sa'yo. Diro na lang ang itatawag ko sa'yo ah. Mukhang mataas ang lagnat niya, Diro. Haplasan mo siya ng langis para lumabas ang matataas na lagnat sa kanyang katawan. Oo. Kahit nga ako hindi rin komportable na Kuya Diro ang tawag mo sa akin eh. Mas maganda pakinggan kung Diro na lang. Di ba? Si Halia, isang diwata na nag-aanyong tao upang magabayan at maalagaan ako. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero ang alam ko lang, mas matanda siya kaysa sa akin. Siya ang nag-aruga at nagmahal sa akin kahit hindi ko siya kadugo. Siya ang pinadala ng aking kapatid na isang diwata rin. Mula sa kapangyarihan ng aking kapatid, ang kakaibang lunas na nilalagay ko sa mga halamang gabot na ginagawa ko. Habang nag-uusap kaming dalawa, biglang dumating si Ate Nelia. Buhat-buhat niya ang kanyang bunsong anak na 10 taong gulang. Nagwawala ang bata na para bang sinasaniban. Diro, gamutin mo naman ang anak ko. Para mo ng awa. Kanina pa siya nagkakaganyan pero hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Sige. Iganyo lang po sa Ate Nelia. At iwan mo po muna kami ha. Kailangan kami lang ang makakita kung paano namin siya ginagamot eh. Iiwan ko siya dito. May tiwala ako sa'yo, Diro. Alam kong gagawin mong lahat upang mailigtas ang anak ko. Opo, huwag po kayong mag-alala. Bukod sa may lagnat ang bata, sa tingin ko, may iba pang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ano naman yun? Hawakan niyo po ang pulso para maramdaman niyo kung ano pa ang kakaibang nangyayari sa kanya. Sinunod ko ang utos ni Halia at naramdaman ko na sobrang bilis ng pulso ng bata. Tama si Halia. Sinaniban ang bata at ang gumawa noon ay walang iba kundi ang itim na engkanto. Nararamdaman ko ang kanilang presensya sa mga oras na iyon sa tulong ni Halia. Kunin mo yung daon ng anahaw at ang kasya. Kailangan nating mampasin ang katawan ng bata ng 7 beses.
para matamo yung masamang engkanto sa katawan niya. Opo. Pero hindi po kayo pwedeng magpausok dahil nandito po ako, no? Baka pati po ako mataboy ninyo eh. Umaangil siya. Hindi sapat na hapasin lang ng mga dahon ng kanyang katawan. Kailangan ko talaga magpausok. Labas ka muna. Iwan mo muna ako. Hindi kita pwedeng iwan. Baka manlaban ng itim na engkanto eh. Ano ba? Kaya ko na to, Halia. Sige na, lumabas ka na. Wala namang nagawa si Halia, kundi sumunod sa akin. Nang makalabas na siya, kumuha pa ako ng dahon ng bayabas at banaba upang ihalo sa dahon ng akasya at anahaw para masindihan. Nagsambit din ako ng ritual at dinasalan ng bata habang pinapausukan. Maya-maya pa, mayroong lumabas na itim na usok sa katawan ng bata. Bumalik ulit si Halia sa loob ng kwarto kung saan ako nanggagamot. Parehas lang tayong engkanto. Kaya inuutusan kitang umalis at bumalik kung saan ka galing. Huwag mong saktan ng manggagawag na to dahil ako ang makakalaban mo. Natakot ata siya sa banta mo. Tignan mo, lumalabas ang itim na usok sa may bintana. Hindi ka niya sasaktan dahil alam niyang ako ang gabay mo. Kung tutuusin, may kayanan siyang labanan ka kahit isa siyang engkanto. Meron siyang kapangyarihan para saktan ka pero hindi niya ginawa. Isa kaya nakatira yung itim na engkantong yun? Kailangan natin tarmin ng nanay ng bata. Nang maging maayos ng kalagayan ng bata, kinaplasan ko siya ng langis at pinaino para tuluyan na siyang gumaling at hindi balikan ng masamang engkanto. Inusisa naman namin si Ate Nelia kung saan galing ang bata bago ito nagkasakit. Inutusan ko siyang pumunta sa kakahuyan upang maghanap ng panggatong. Tapos pagkabalik niya, bigla na lang siyang natumba. Tumitirik ang kanyang mga mata, kaya natakot na ako. Agad ko siyang binuhat at dinala ko na rito. Sa susunod po, huwag niyo na lang pong hayaang pumunta siya mag-isa sa kagubatan. O kaya sa kakahuyan. Pinasok ng itim na engkanto yung katawan po ng anak ninyo. Mabuti na lang at walang masamang ginawa ang engkanto niya sa kanya. Oo nga po. Bandayin niyo pong maigi ang anak niyo. Kung ayaw niyo pong mawala siya sa inyo. Oo, babantayan ko po siyang palagi, Diro. Maraming salamat sa ginawa ninyo para sa anak ko. Wala naman po. Pasensya na pero 2 piso lang ang pera ko. Ito na lang ang ihahalad ko sa inyo at sa paggagamot ninyo sa anak ko. Ay naku, hindi naman po ako naniningil ng malaking halaga. Kahit magkano lang po basta mula po sa puso. Pasensya na din po kung kinakailangan na may ilahad kayo sa akin na barya. Kailangan po kasi yun para gagaling ang taong ginagamot ko. Nauunawaan ko. Aalis na kami ng anak ko. Salamat ulit. Halos araw-araw, marami ang nagpapagamot sa akin. Ang iba ay galing pa sa ibang lugar at nagbabaka sakaling mapapagaling ko sila. Ngunit kahit matagal nang gumagabay sa akin si Halia, marami akong katanungan sa pagkatao ko. Paano ko nagkaroon ng kakambal na diwata? Paano kinuha ng engkanto ang aking ama, kayong isa siyang manggagamot? Ang katanungan na iyan ay hindi masagot ni Halia. Malalim na naman ang iniisip mo. Inaalala mo na naman ba ang nangyari sa anak ni Ate Nelia na ginamot natin? Hindi. May ibang bagay lang na gumugulo sa isip ko. Alam ko naman yan. Tungkol lang naman sa tatay mo at sa kapatid mong diwata, ano? Alam mo, Diro, masasagot lang yung katanungan mo kapag nakita mo na ang tatay mo. Siya lamang ang makakapagpaliwanag sa'yo kung paano ka nagkaroon ng kapatid na diwata. Totoo bang wala ka talagang alam? Wala nga. Kaya lang ako nandito upang gabayan at tulungan ka. Yun lang ang responsibilidad ko sa'yo. Tsaka hindi na mahalaga, no? Kung isipin mo kung saan ka galing. Sa tuwing napapagod ka sa panggagamot, naiisip mo ang pamilya mo. Bakit kaya, ano? Kaya ako sila naiisip dahil napasama ko sana hindi ko trabaho ang lahat. Lalo na ang tatay ko, balita ko. Magaling na manggagamot daw yun. Nakakapagtaka na nakuha siya ng engkanto. Pero bakit wala pa siyang pangontra dun? Bakit ba ikaw? May pangontra ka ba sa engkanto? Di ba wala rin naman? Dahil matatabay mo rin naman ako kapag meron kang pangontra eh. Halia! Tiro! Nandiyan ba kayong dalawa sa loob? Sumasama na naman ang pakiramdam ko eh! Si Kuya Rod, nandito na naman siya. Pagbuksan mo siya pinto at papasukin dito sa loob. Tara!
Sandali lang, Kuya Ron. Nandiyan na ako. Tira, gamatin mo naman ako. Masama na naman yung pakiramdam ko eh. Yung likod ko, sumasakit na para bang hinahampas sa matigas na bagay. Ay, naku po. Mahiga na po kayo. Natitignan ko po yung likuran po ninyo. Nang maitaas ko ang kanyang dami, nakita kong namamaga ang kanyang likuran. Parang hinampas nga ito ng matigas na bagay. Ipinikit ko ang aking mata, sabay sambit ng ritual upang malaman kung sino ang may kagagawan noon. Hanggang sa nakarinig ako ng bulong mula sa hangin. Duwende ang may kagagawan sa nangyari kay Kuya Ron. Oh, bakit ko tumigil? Alam mo ba kung anong nangyari sa akin? Oo, sinaktan kayo ng duwende. Teka, hindi ba sinabi ko na sa inyo na tantanan nyo na yung punso na tumubo doon sa palayan ninyo? Ay, naku, siguro ginalaw nyo na naman yun. Kaya kayo pinapahirapan. Aksidente ko kasing natamaan ng pala yung punso doon eh. Hindi ko naman siya sinasadya. Humingi na ako ng tawad sa kanila pero hanggang ngayon hindi pa rin nila ako tinatantanan. Kuya Ron, huwag na po sana kayong magagalit sa sasabihin ko Kaya po kayo tinasaktan ng mga duwende. Dahil hindi bukal sa puso ninyo ang paghingi ng tawad. Ano? Ano naman ang gagawin ko para maniwala silang sincero ako sa paghingi ng tawad? Ibibigyan po kita ng gamot para mabawasan ang sakit na nararamdaman ninyo sa inyong likuran. Pero wala pong paraan upang maitaboy ko yung mga duwende. Ano? Ano ba naman yan? Tino, manggagamot ka. Kaya imposibleng wala kang paraan para mataboy yung mga duwende na yan. Meron pong paraan pero hindi po ka nabibigyan, no? Kailangan yung humingi ng tawad sa mga duwende. Nararamdaman ko na mababait yung mga nilalang na yun eh. At kaya ka nila sinasaktan dahil ginambala mo sila. Hindi nakaimik si Kuya Ron, kaya sinalinan ko na siya ng langis sa isang maliit na bote at pinadala ko sa kanya. May malawak siyang palayan sa aming baryo at sa lahat ng mga taong nakatira sa lugar, siya lang ang medyo may kakayahan sa buhay. Ngunit nuknuko naman siya ng yabang. Hindi naniniwala sa mga laman lupa, kaya niya nararanasan ang mga bagay na ito ngayon. Alam mo, hindi ba siya mismo ang nagsabi na walang kwenta raw ang manggagamot? Pero tignan mo, 2 beses na siyang lumapit dito para magpatingin. Baka nagbago ang kanyang pananaw dahil napagaling ko siya nung una. Pinapahirapan kasi siya ng mga duwende dahil sa kilapas na nga na ginawa niya sa tahanan ng mga nilalang. Madadala rin siya kapag hindi siya tinigilan ng mga duwende. Binibigyan nata siya ng mga nilalang ng leksyon eh. Kaya siya paulit-ulit ang ginagambala. Hindi kasi naiisip ng mga tao na ang mga nilalang na hindi nakikita o nakatira sa ibang dimensyon, may pakiramdam din na kagaya natin. Tama ka, Diro. Kagaya ko. Isa akong diwata. Pero parehas lang naman din tayong may nararamdaman. Sunod na naman, may pumasok sa pintuan. Si Halia ang nagbukas. Nakita ko ang isang estranghero. Matanda na at nanginginig. Nakakaawa siyang pagmasdan dahil namumutla siya at sobrang payat. Ito ba ang bahay ng manggagamot? Oo, ito nga po. Ako nga po pala si Halia. Ang kanang kamay po ng manggagamot. Nasa siya? Pwede mo ba siyang tawagin upang magamot ako? Mano, nandito lang po ako. Teka, hindi po ba kayo nakakakita? Nakakakita naman. Pero hindi na ako masyadong makakita ng tao. Blurred na kasi yung paningin ko dahil may sakit ako sa mga mata. Ganun po ba? Ay, mabuti pa po. Alalayan ko na po kayo para makahiga po sa papag. Naku, maraming salamat. Matagal ko nang iniinda itong sakit ko kapag kasi pumupunta ako sa doktor, palagi nilang sinasabi na normal lang ang lahat. Pero alam ko naman sa sarili ko na yun Ano po ba yung nararamdaman po ninyo? Parang may bumubulong sa akin. Tapos hindi ako makakakain ng maayos. Nagigising din ako bandang 12:00 ng gabi dahil sa takot. Ganun po ba? Sige po. Halia, kunin mo na yung mga halamang gamot natin. Apa, Balita ko magaling ka raw na manggagamot. Medyo malayo ang baryo ninyo sa amin pero pinilit kong makarating dito. Yung pamasahe ko galing pa sa inutang ko. Hindi ko po masasabi kung talagang magaling po ako.
Pero napapagaling ko naman po yung mga nagpapagamot sa akin. Ay naku, alam mo iho, malayo pang mararating mo. Sana nga marami ka pang matulungan. Oh, ito na po ang halamang gamot na pinapakuha niyo sa akin. Akin na yan. Manong, magsasagawa lang ako ng ritual upang magamot ko po kayo. Habang nagre-ritual ako, kailangan ko kayong hampasin itong mga dahon Ay ayos lang yun. Sige iho, simulan mo na. Para maging ayos yung pakiramdam ko. Nang magsimula na akong gamutin ang matandang lalaki, biglang nanlamig ang ihip ng hangin. Bigla ring dumilim ang paligid, kahit sumisikat naman ang araw kanina. Naglalagas ang mga dahon mula sa labas ng bahay, kaya nagtinginan kami ni Halia. Halia? Ano nangyari? Ang hangin at ang pagkadilim ng paligid. Ay sinyalis na may masamang nilalang sa paligid natin. Kung ganun, baka dumating ang mga engkantong pinalis natin kanina sa katawan ng anak ni Ate Nelia. Sa tingin ko hindi. Parang ang kapangyarihan ng kadiliman. Nagmumula sa matandang lalaki na yan. Nagmula sa akin? Ay naku iha, wala akong kapangyarihan na gano'n. Uy, sigurado ka ba sa sinasabi mo, Halia? Oo, hindi ako pwede magkamali. Nararamdaman ko na galing sa kanya. Ang itim na kapangyarihan. Ilabas ba ang matandang yan dito sa bahay mo ngayon din? Umalis na po kayo, Manong. Hindi ko natatapusin ang paggagamot sa inyo. Aba, ay, hindi yun maaari. Nandito ako upang magpagamot. Ang layo pa ng biyaheng ginawa ko para na makarating dito Hindi siya nagsasabi ng totoo. May iba siyang pakay kaya siya nandito. Nagkasulubong ang mga mata namin ng matanda at bigla itong ngumisi sa akin. Nakakakilabot. May kinuha siya sa bulsa at may sinabog sa loob ng aking bahay. May marka na ang bahay mo. Kaya ito na ang susunod na target. Anong ibig mo sabihin? May sinabog siyang mahika dito sa loob ng pamamahay mo. Dapat, hindi na natin siya paalisin. Kailangan na siya mismo ang magsabi sa atin kung para saan ang mahika na yun kung ano ang lunas. Teka, nandito ka ba upang sirain ako, ha? Anong bagay mo? Kapag gusto, may paraan. Nandito ako upang maningil. Susunod na nila kayo. Wala kayong takas sa bangis at galit nila. Galit? Wala naman akong kaaway, Ang sino man na dumating sa bahay na ito ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang sakit. Ikaw mismo ay hindi mo sila magagamot. Mamamatay silang lahat sa sakit na yon at sa'yo nila isisisi ang mga nangyayari. Kamumuhian ka ng mga tao! Hayop ka? Halika rito! Demonyo ka! Nang akbang huhulihin namin ang matandang lalaki, bigla na siyang naglaho. Kagaya ni Halia, may kakayahan siya maglaho, kaya naisip ko na isa rin siyang engkanto. Naguluhan kami ni Halia at hindi namin alam kung ano ang gagawin. Wala ka bang kakayahan upang labanan ng mahika niya? Wala Hindi pa nga ako gumagamit ng mahika ko Hindi kasi gumagana dahil hindi ako binigyan ng pahintulot. Nagamitin yun dito sa mundo ng mga tao. Ano ba naman yan? Kung ganun lang gagawin natin, paano natin mapoprotekta ng mga tao laban sa kakaibang mahika na yun? Ganito na lang, Diro. Kapag may magpapagamot, wag na lang nating papasukin dito sa bahay mo. Sa tingin mo ba, ligtas sila kapag nasa labas lang? Paano naman kung sa akin pala sinabog ang mahika na yun? At lahat ng magagamot ko magkakaroon ng kakaibang sakit. Anong gagawin natin? Kailangan nating aralin kung saan nagmula ang mahika ng matandang lalaking yun. Naamoy ko pa rin ang sinabog niyang mahika dito sa loob ng bahay. May kakaibang kapangyarihan na nahalo sa mahika. Oo, aaralin natin at kailangan natin malaman kung sinong nagpadala sa kanya. O di kaya, kailangan nating malaman kung saan siya nagmula. Iligpit mo na yung mga gamit mo. Huwag ka na munang tumanggap ng pasyente ngayon. Oo, sige. Dali-dali kaming nagligpit ni Halia. Pinagpag namin sa labas ng bahay ang mga gamit na ginamit ko sa matandang lalaki kanina. Bumabalik na rin sa normal ang liwanag ng araw. Nawala na ang lamig at nakakakilabot na hangin at tumigil sa paglagas ng mga dahon.
Nararamdaman ng kapaligiran ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa matandang lalaki na yun. Grabe. Para naman tayong walang kaalam-alam mo. Ba't hindi natin naramdaman na hindi normal ang taong yun? Kaya ata natin siya hindi naramdaman dahil may kapangyarihan din siyang nilalaban sa atin. Di bale, magiging maayos din ang lahat. Huwag mong banggitin sa ibang nangyari para hindi ka masisi ng mga tao. Itatago natin na nagkaroon ng sumpahang bahay ko? Ganun? Oo, nang sa gayon, ay maprotektahan mo ang sarili mo pat sa mga tao. Ginamit ko ang aking kakayahan upang malaman kung saan nagmula ang matandang lalaki. Sa aking malaking kawa, ipinakita na ang matandang lalaki ay mula sa aswang na ruha. Ipinadala siya upang sirain ang aking pagiging manggagamot at upang makaperwisyo sa mga tao sa baryo. Kulang ang aking kaalaman tungkol sa mga aswang, kaya si Halia ang nagpaliwanag sa akin. Ang mahika na sinabog ng matandang lalaki kanina ay mula sa kapangyarihan ng aswang na ruha ng kulam. Sila ang mga sinaunang aswang na kilala sa hipnotismo at kulam. Hipnotismo? Oo, kaya nilang patayin ng isang tao gamit lamang ang tingin. Kaya rin nilang utusan ng isang tao gamit ang kanilang mga mata. Lahat ng gusto nilang ipagawa sa tao ay susundin lamang dahil nahipnotismo sila ng mga ruha. Naniniwala ka ba sa hipnotismo lamang ng mga ruwahang dahilan? Kaya naparito ang matandang yan upang sabuyan tayo ng kulam? Maaaring oo. At maaari din hindi. Pwedeng alipin niya ang matanda, kaya nagawa nitong utusan siya. Ang pinagtataka ko lang ay kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ng matanda para maglako. May kakaibang kapangyarihan ng matanda. Kaya hindi ako maniniwala na pinadala ang matanda lang. O isa lang siyang alipin. Maaaring isa rin siya sa lahi ng mga aswang na ruha. Pero, ano kanilang pakay? Bakit kanila ginugulo? Hindi sila nandito para sirain lang ang baryo. May ibang dahilan pa. Kung ano man yun, kailangan natin tuklasin habang maaga pa para hindi na lumala ang gulo. Pero hanggang dito na lang ang kakayahan ko, Halia. Ito na ang panghuling kakayahan ko para malaman ng pinagbulan ng matanda. Gagawa tayo ng paraan para matuklasan ng lahat. Hindi tayo basta-basta makapante. Simula ng araw na yon, hindi na ako tumanggap ng mga tao na nagpapagamot sa akin. Sinara ko ang pinto upang hindi sila magkasakit, gaya ng sabi ng matandang lalaki bago siya naglaho. Marami ang ayaw umalis at nangihingi ng paliwanag kung bakit ayaw kong manggamot. Nagkagulo na rin sa labas dahil maraming dayo at nasayang ang kanilang oras sa pagpunta sa akin. Pero, ayos ka lang ba? Nakukonsensya ako. Kung hindi lang sana dumating yung matandang lalaki, baka kaya ko silang gamutin. Huwag ka na makonsensya. Ginagawa mo lang to para maprotektahan din sila Kapag hinayaan mo makapasok ang mga tao sa bahay mo to, maaari silang mamatay dahil may mahika ng ruha. Kaya nga pero awa naman ako sa kanila. Pwede ko ba silang gamutin kahit hindi dito sa bahay? Sa tingin ko, hindi mo rin sila pwedeng gamutin sa labas ng bahay Ang kapangyarihan ng kakambal mong diwata ay nakapalibot lang sa bahay na to. Wala namang masama kung susubukan ko sa labas, di ba? Pero, paano kung hindi gagana? Kapag hindi gumana ang panggagamot mo sa labas, maaaring sa'yo bumalik ang sisi ng mga tao. Kasabihin nila na hindi ka magaling at wala kang kwenta dahil hindi mo sila nagawang tulungan. Sinusubok lang yata ng mga ruwa yung kakayahan ko Basta, gagawin kong lahat upang matulungan ng mga tao kahit anong mangyari. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang nangyayari sa baryo. Marami ang nagkakasakit at namamatay. Ang kanilang sakit ay hindi kayang lunasan ng doktor, kaya ako na mismo ang nagbabahay-bahay upang matingnan sila. Inuna kong pinuntahan ang bahay ni Ate Nelia. Maraming tao ang nag-aabang sa bahay at gusto rin nilang makasaksi sa kabutan na gagawin ko. Diro, noon pa may malaki na ang tiwala ko sa'yo. Tingnan mo ang 3 kong anak. Halos hindi na kumikilos dahil sa kanilang sakit. Hindi ko rin alam kung ano na ang gagawin ko. Bakit ba kasi hindi mo kami tinanggap nung pumunta kami sa bahay mo upang magpagamot?
May mga dahilan kung bakit naglalaylo muna ako sa panggagamot sa bahay. Basta simula ngayon, kung sino man ang may sakit, ako na ang pupunta sa kanila. Gamutin mo na ang mga anak ko, parang awa mo na. Sige na, gagawin ko lahat ng makakaya ko, ha? Lia, ilabas mo muna sa loob ng bag ang mga halamang dahon na dala natin. Apa, eto na Diro. Sigurado ka ba sa gagawin mo ha? Paano kung hindi tatalab ang gagawin mo sa kanila ha? Bakit naman hindi? Basta malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Makakaya ko silang gamutin kahit anong mangyari. Gagawin ko ang lahat para matulungan ng mga taong to. Nagsimula na akong magsagawa ng ritual. Dahan-dahan kong pinagpagan ng dahon ang kanilang katawan. Kinaplasan ko rin ng langis ang katawan nila at pinainom sila. Ngunit sa kalagitnaan ng panggagamot ko, biglang nagwala ang mga anak ni Ate Nelia. Nagkagulo ang lahat nang may lumabas sa mga dugo sa kanilang ilong at bibig. Anong ginawa mo sa mga anak ko, Diro? Ang sabi ko'y gamutin mo sila at huwag patayin. Hindi ko sila pinapatay. Ginagamot ko nga sila eh. Teka, hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkakaganyan. Kaya sila nagkakaganyan. Dahil hindi kayang labanan ng katawan nila ang ritual na ginagawa mo. Meron silang sumpa mula sa aswang. Anong aswang ang pinagsasabi mo? Anong kinalaman ng aswang sa nangyari, ha? Kapag mamatay ang anak ko, Diro, malilintikan ka talaga sa akin. Ang akala ko pa naman ay magaling ka. Ginagawa ko lang naman po ang nararapat. Hindi ko akalain na bigla silang magkakaganyan eh. Naku po, Diyos ko. Ano nangyayari sa mga batang to? Talia, tulungan mo naman ako. Tumulong ang mga tao upang patigilin ang pagwawala ng mga bata. Marami nang lumabas sa dugo sa kanilang ilong at bibig. Hanggang sa bigla na lang bumagsak ang mga katawan ng bata. Kaagad ko silang pinulusuhan, ngunit wala na silang buhay. Oh, ano nang nangyari sa mga anak ko? Patawarin niyo po ako. Pero wala na po sila. Ano? Hindi maaari. Hindi sila pwedeng mamatay. Ano bang pinainom mo sa kanila? Lason ba? Kasalanan mo itong lahat. Kuya Tineya, huwag niyo naman po isisi kay Diro ang lahat. Hindi niya po gustong may mamatay dito sa atin. Kung hindi niya gusto, bakit hinayaan niyang mamatay ang mga anak ko? Wala kang kwenta! Lumayas kayong dalawa dito sa pamamahay ko! Hindi ko pa talaga kasalanan. Maniwala po kayo sa akin. Simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa'yo. Wala kang kwenta manggagamot! Sobra akong nasaktan sa sinabi ni Ate Nelia. Maraming tao ang tila nagbago ang tingin sa akin. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Dumaan pa ako sa isa pang bahay upang gamutin ang babaeng may sakit. Pero kagaya ng nangyari sa mga anak ni Ate Nelia, namatay sila. Nagsusuka ng dugo at lumalabas sa kanilang ilong. Bigo ako sa aking adhikain na makatulong sa mga tao. Habang naglalakad kami pauwi ni Halia, hindi ko maiwasang hindi mapaiyak. Huwag ka nang umiyak. Hindi mo naman kasalanan ng lahat eh. Tsaka sa tingin ko, kaya sila namamatay dahil ikaw talaga ang tinamaan ng sumpa ng mga ruha. Kasama sa sumpa ng ruha na magkasakit ng mga tao. At kapag ginamot mo sila, mamamatay sila para ikaw ang masisi. Para mawala ng saysay ang pagiging manggagamot mo kapag namatay sila. Saan ko ba matatagpuan yung lintik na ruhang yan? Higil na ako mapatay sila eh. Dahil sa kanila, nasira ang advocacy akong tumulong sa mga tao. Paano ko pa yung malilinis sa pangalan ko? Kayong galit na galit yung buong body sa akin. Magpakatatag ka. Kada isa sa mga nilalang na nabubuhay dito sa mundo ay may pagsubok. Siguro, ito yung una mong pagsubok. Alam kong kaya mo ang lahat. Tsaka, huwag ka magdadapog sa paglalakad ah. Ayan oh, may makakasalubong kang magagandang babae. Teka, anong ginagawa niya? Bakit parang tinatadyakan niya yung matandang babaeng pulubi? Asal hayop talaga yung babaeng yun ah. Tara nga, lapitan natin siya ng masaway ko. Inis kong nilapitan ang babaeng sumisipa sa matandang babae. Hinila ko siya palayo sa matandang babae, kaya nagalit ito sa akin. Hoy, ano ba? Bitawan mo nga ako. Hoy, hindi tama yung ginagawa mo ha.
Wala kang karapatan na manakit ng taong walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. At sino naman nagsabi sa'yo na wala siyang kalaban-laban? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa akin, ha? Eto, tignan mo. Laban naman akong tarakan ng kutsilyo sa braso. Mabuti na nga lang at nakailag ako eh. Kasi kung hindi, baka buman ang kutsilyo niya. Nagawa niya po yun? Hindi ko naman sinasadya, iho. Nagawa ko lang ang bagay na yon dahil gutom na ako. Tapos nakita kong may pitaka siya kaya gusto ko sana siyang nakawan pero nahuli niya ako. Ay naku, Ale, mali po yun. Hindi tama na manakit kayo ng ibang tao para masid na lang sikmura po ninyo. Bakit hindi na lang po kayo manghingi? Mas masarap pong kumain kapag mula sa marangal na paraan. Akala niya ate, hindi ko siya papatulan eh. Isusumbong ko talaga siya kay Ron. Si Kuya Ron? Teka, ano mo siya? Kasintahan ko si Ron. Ay, tilig ka po. Sa ganda niya pong yan. Pumatol kayo kay Kuya Ron. Pasensya na talaga sa ginawa ko, iha. Pero ang sama ng ugali mo. Sana mahawaan ka ng taong may sakit dito sa baryo at mamamatay ka rin kagaya nila. Ay, Ale, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Maiwan ko na nga kayo. Galit na umalis ang babae. Kaya tinulungan kong makatayo ang matandang babae. Hindi ko siya kilala. Malaki ang baryo. Kaya hindi lahat ng nakatira roon ay kakilala ko. Salamat at nakita ninyo ang ginagawa niya sa akin. Siguro kung hindi, ay baka napatay na ako ng babaeng yun. Huwag yun na pong ulitin ang bagay na yun, ha? Oo, hindi ba ikaw si Diro ang manggagamot dito sa baryo? Po. Kaya lang parang wala nang saysay ang pagiging manggagamot ko eh. Hindi ko na kayang pagalingin ng mga tao. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Minsan ang nagpapahina sa kakayahan ng tao ay ang kawalan ng tiwala sa kanyang sarili. Hindi lang yon. Kapag nakinig ka sa mga sinasabi ng mga tao, mawawala ka sa tamang pagfo-focus sa ginagawa mo. Tama po kayo, Ale. Kaya nga po sabi ko sa kanya, dapat magtiwala siya sa sarili niya eh. Kaya lang po, kapag nanggagamot siya, mas lalo pong namamatay yung may mga sakit. Sinusubukan ni Halia na palakasin ang aking loob. Pero hindi ko matanggap na wala ng bisa ang panggagamot ko. Hanggang isang umaga, bigla na lang nagrayot ang mga tao sa labas ng bahay. Lahat sila may iniipong galit sa akin. Sinisigawan nila akong walang kwenta at peke. Nang dahil sa kagagawan mo, namatay ang mga anak ko. Sana pala hindi ko na lang sila pinagamot sa'yo. Salot ka! May nakapagsabi sa amin na isinumpa ka ng aswang at sino man na maghagamot mo'y mamamatay. Ikaw ay hindi tunay na magagamot, kundi ginagamit ka ng masama bilang kasangkapan upang patayin ng mga tao. Sa'yo nagsimula ang kakaibang sakit ko. Nasisiguro ko na ikaw ang may dalang kabalasa sa baryong to. Ron, tama na. Huwag ka na makisali sa kanila. Huwag niyo pong pagsabihan ng ganyan si Diro. Marami siyang naitulong sa inyo bago nagkaginto ang lahat. Hindi ba ilang beses na kayong pinagaling? Bakit ngayon pinagdidiinan ninyong kasangkapan ng demonyo si Diro? Hindi ko naman kagustuhan ng mga nangyari. Hindi ko kasalanan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko upang makatulong. Pero wala akong magawa eh. Dahil nababawasan ang kakayahan ko bilang magagamot dahil sa sumpa. Kung tunay ka manggagamot, bakit hindi mo itakwil ang sumpa? Dahil hindi ko alam kung paano gawin yun. Parang may pumipigil sa lakas ko na huwag lumabas eh. Sinungaling ka talaga! Ron, sinabing tama na eh. Kapag hindi ka pa umalis dito, mapipilitan akong iwan ka. Hindi na. Ayos lang ako. Pinaglalaban ko lang kung anong nararapat. Dapat ang napatigilin ng tuluyan ng binatang to na manggamot dahil hindi naman siya tuloy na magaling. Sabi na ang tama na eh. Itigan niyo na to. Sa nangyayari ngayon dito sa baryo, mas lalo niyo lang dinadagdagan ng problema eh. Imbis na makatulong kayo, mas lalo niyo pang pinapalala. Sige na nga. Kung totoo, peke si Diro, ano naman ngayon? May ibabalik pa ba ang pagiging peke niya ang nangyari? Hindi mo naintindihan dahil hindi naman ikaw ang namatayan ng anak. Aswang ang sisihin mo, hindi si Diro. Hindi naman siya nagbigay ng sumpa ah. Biktima lang din siya kagaya nating lahat. Kaya wala kayong karapatan na husgahan siya at pagbintangan. Tama po kayo.
Hindi niyo nakikita kung gaano nasasaktan si Diro. Nambigo siyang gamutin ang lahat. Hindi niya matanggap na nawalan siya ng kakayanan sa panggagamot. Kaya dapat nagtutulungan tayo at hindi nagsisisihan. Tahimik naman ng mga tao at isa-isa silang nagsiuwian. Mayroong nagtitiwala pa rin sa akin at mayroong wala na talagang tiwala. Nahati ang kanilang paniniwala pero wala akong magawa upang patunayan sa kanila na hindi ako peke, na totoong manggagamot ako. Huwag mo na silang pansinin, Diro. Kakausapin ko na mamaya si Ron para tigilan ka na niya. Alam mo kasi, ginagatungan rin niya ang ibang tao kaya siya nagparito eh. Ayos lang. Salamat pala sa pagkampi sa akin Hindi kita kinakapihan, no? Ang alam ko kasi, ang sumpa ay mula sa masasamang nilalang. Hindi ka naman masamang nilalang, kaya hindi ka dapat nila sinisisi. Alam mo, maganda mong gawin. Kapag nandito sila, huwag ka nang lumabas. Hindi mahawak ang utak ng mga tao, no? Baka saktan ka pa nila biglaan. Sino naman po kaya ang nagsabi sa kanila na kay Diro nagmula ang sakit ng mga tao? Mga chismis lang ang mga yon. Kaya huwag niyo nang itatak yun sa isipan niyo, ha? Sige, mauna na ako sa inyo. Magsiselos na naman si Ron mamaya kapag nalaman niyang kinausap kita eh. Nang makaalis na ang babae, bumalik na kami sa loob ng aming bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang halimuyak na sinaboy ng matandang lalaki. Pagkasapit ng gabi, naisipan kong pumunta sa kagubatan upang humingi ng basbas sa diwata kong kakambal. Gumawa ka ng ritual at humingi ka sa kanya ng tulong. Kailangan mo siya ngayon para malampasan mo ang pagsubok na to. Samahan mo ko sa pagtawag sa kanyang pangalan. Opo, hindi naman kita iiwan eh. Nandito lang ako sa likuran mo upang magbantay. Diro, papakinggan ka ng kapatid mong diwata. Sana nga lang talaga. Sana magpakita siya sa akin at bigyan ako ng kapangyarihan upang malabanan ko ang sumpa ng mga aswang naruha. Magtiwala ka lang, Diro. Alam kong kaya mo yan. Malalampasan mo to. Sa tulong ng kakambal mong diwata. Nagsimula na akong gawin ng ritual upang tawagin ang aking kakambal na diwata. Habang nasa kalagitnaan ng aking pagliritual, biglang lumitaw ang isang nilalang sa harapan ko. Magulo na mahaba ang kanyang buhok, mapupula ang mga mata, at kulubot na maputla ang kanyang katawan. Hindi ako natakot, pero alam kong isa siyang aswang. May aswang, Diro. Siya ang isa sa aswang ng mga ruha. Hoy! Bakit hindi niyo ako ginugulo, aswang, ha? Ano kailangan niyo sa akin? Hindi ako natatakot sa'yo. Magpatayin pa tayo ngayon! Ang karit mo, Diro. Ihanda mo na. Hindi ako nandito upang kalabanin ka, manggagamot. Nandito ako upang malaman mo na ang diwatang tinatawag mo ay isang traidor. Kaya ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng sumpa. Ano? Oo, siya ay traidor. Pinawi niya ang kakayanan mo at ang iyong kaalaman sa panggagamot upang masira ka sa mga tao. Hindi rin kami nagpadala sa mga tao sa bahay mo upang sirain ka. Wala kaming kinalaman sa manangyari. Kaya maghinay-hinay kayo sa pagturo sa amin. Teka, hindi totoo yan! Hindi traidor ang kapatid ko! Malalaman mo yan ngayong gabi kung magpapakita siya sa'yo. Ibig sabihin, hindi nga siya traidor. Kung talagang nag-aalala sa'yo ang kapatid mo, dapat doon ka pa niya tinulungan. Ginamit ka lang niya upang matupad ang kanyang gusto. Habang nanggagamot ka dito, sa mundo ng mga tao, kinakain niya ang kaluluwa ng mga taong ginagamot mo. Sa mundo ng mga diwata. Hindi! Hindi totoo ang bagay na yan! Sinungaling ka! Manlaloko ka! Hindi porket isa akong halimaw, ay kami na ang masama. Hindi lahat ng binihiyaan ng magandang mukha ay tunay na inosente. Ikaw na ang kumilatis para malaman mo ang totoo. Diro, sino yung kausap mo? Bakit parang may kalaban ka? Nakita na ba kayo ng kapatid mong diwata? Anong nangyari? Hindi mo ba nakita yung aswang na ruha? Hindi. Hindi ba nga habang nagre-ritual ka nakapikit ka? Upang pasukin ng kakambal mo, ng iyong diwa? Pero mukhang aswang ang pumasok sa diwa mo ah. Sinabi niya sa akin na traidor ang kakambal ko. Hindi ako naniniwala roon.
Teka, ano nangyari? Bakit umiilaw ang mga palad ko? Hindi, Diro. Pinabawi ng kakambal mo ang lahat ng kaalaman na ipinigay niya sa'yo sa panggagamot. Maaaring wala nang matira sa'yo kapag tuluyan niyang mabawi ang lahat. Tuluyan ako ng hina nang mawala na ang lakas ko na nagbula sa aking kakambal. Nang gabing yun, nakakarinig kami ng ingay mula sa kalsada. Lumabas kami ng kagubatan upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita namin ang mga tao nagsisitakbuhan habang hinahabol ng aswang na ruha. Ang aswang na pumasok sa diwa ko kanina habang nagre-ritual ako. Ano ba yan? Gumawa ka ng paraan, Aliyah, upang mapigilan mo yung mga aswang na yan. Wala akong magagawa eh. Dahil wala naman akong kapangyarihan, Diro. Wala ka na ate talagang magagawa na iligtas pa sila. Ang magagawa mo na lang ay tingnan sila habang pinapatay ng mga aswang na ruha. Ba't kaya binawi niya yung kapangyarihan ko? Totoo nga yata yung sinabi ng ruwa sa akin. Ang kakambal ko may pakana ng lahat. Kaya ito nangyayari. Tumakas na lang din tayo. Wala din tayong laban sa kanilang mga aswang eh. Kagaya ng ibang tao. Mga normal lang na tao lang din tayo sa ngayon. Tatakas tayo? Ano ba? Hindi ako mahina. Nawalan lang ako ng lakas. Pero hindi ako mahina. Sigurado ka ba talagang gusto mong lumaban ha? Basta ako, hindi ko maipapangako na kaya kitang samahan sa laban. Dahil wala din akong kakayanan. Sa tingin ng lahat, bata lang ako na 10 taong gulang. Tintik naman oh. Ang dami-dami na nilang pinapatay. Parang piniga ang puso ko habang pinagmamasdan ang iilan na pinapatay at kinakain ng mga ruha. Isang ruha ang napatingin sa akin. Lumipad upang salakayin kami, ngunit hinila ako ni Halia para tumakbo at tumakas. Huwag ka nang lumabas sa ngayon. Maglaan ka muna kung kailan ka lalaban. Para mo ng awa, Diro. Ayoko na may masamang mangyari sa'yo. Aliyah, kasalanan ko to lahat eh. Kasalanan ko to lahat. Wala kang kasalanan. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa'yo eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayari. Hindi mo to kagustuhan. May magagawa pa tayo. Pero kailangan lang nating mag-isip at gumawa ng plano. Hindi ba lang nagpakita ang kapatid ko sa akin upang tulungan tayo? Tumakbo lang tayo at tumakas kagaya ng ginagawa ng iba. Kaya ka nangihina kasi lahat na lang inaasa mo sa kakambal mong diwata. Kahit minsan, subukan mo namang makatulong mabuhay at maging matapang na walang tulong ng kapatid mo. Kaya ka nangihina, Diro, kasi iniisip mo na lalakas ka lang kapag ginagabayan ka at binibigyan ka ng kapangyarihan ng kakambal mo. Tama si Halia. Simula noon, umaasa na lang ako sa kanilang dalawa ng kakambal ko. Ni hindi ko alam kung ano ba ang sarili kong alam. Mas lalong lumalala pa ang nangyayari. Sumasapit ang mga araw na may batang nawawala. Ang mga magsasaka ay pinapahirapan ng mga ruha sa paraan na nagpapatuyo ng lupa gamit ang kanilang kulam at mahika. Doon ko napagtanto na kailangan kong lumaban ng patas sa kanila. Gagamitin ko ang aking sariling lakas upang mapatay at matalo sila. Marami akong alam tungkol sa mga dahon na pangontra sa aswang. Yun ang gagamitin natin upang malabanan ng lintik ng mga aswang na yan. Ano namang dahon ang kakailanganin natin? Dahon ng silit bayabas. Kailangan kumuha tayo ng marami ng ganun upang may pansaboy tayo sa kanila. Kakailanganin rin natin ng asin, bawang, tsaka luyong itim. Mga dahon ng bayabas at banaba. Paghaluin natin yun para pakuluan at ang katas nila ay dadalhin natin upang isaboy sa aswang na may halong asin, bawang tsaka luya. Sige, ako na bahala magpakulo dito. Paano naman pala ang gamit mong pagpaslang sa kanila? Yung patalim? Nasaan ka kukuha naman ng ganun? Isapat na tong karit upang malabanan ko sila. Ikinatatakutan rin naman ito ng mga aswang eh. Nako, pero mag-iingat ka lang ha. Ang ayaw ko sa lahat ay yung napapahamak ka, Diro eh. Parang kapatid na kasi ang turing ko sa'yo. Simula pagkabata mo, palagi na kitang binabantayan. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Lalo na sa labang to. Dalawa tayong lalaban sa kanila. Hindi ako magpapadaig sa mga ruha na yan. Alam mo ba kung anong iniisip ko? Kaya lumalakas sa mga ruha
Dahil wala ka ng kapangyarihan na nagmumula sa kakambal mong diwata. Hindi kaya may kasunduan ng diwata mong kapatid at ang mga ruha? Hindi ko nga rin alam eh. Pero kung sakaling maging kakampi man sila, hindi ko sila mapapatawad. Kinilala ko siya bilang mabuting gabay. At kapag tinraidor niya ako, magiging kalaban ng tingin ko sa kanya. Sa totoo lang, Diro. Nagdududa ka ba sa kakayanan ng kapatid mo? Sa tingin mo ba, kaya kanyang traidorin? Sa totoo lang, oo eh. Kasi tama naman ang ruha. Kung talagang may pakialam siya sa akin, dapat nagpakita siya upang tulungan ako. Pero hindi niya ako sinapat sa aking diwa. Hindi ba na siya nagparamdam hanggang gayon? Basta ako, hindi kita pababayaan. Kahit wangis bata lang ako, kahit bata lang ako sa tingin ng mga mata ng aswang, hindi kita pababayaan na mapahamak sa kanila. Pasensya ka na kung sa panahon ngayon na kailangan man ng tutulong sa'yo, hindi ko man lang magawa yun. Nauunawaan naman kita. Wala kang kakayahan na gumamit ng kapangyarihan mo sa mundo ng mga tao. Mabuti ka pa nga eh. Kahit hindi mo ako kaanak, hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi kagaya ng kapatid ko at ng tatay ko. Inaasa na lang nila ako sa'yo. Hindi ko naman sana ito mararanasan kung meron akong pamilya na nagsusuporta sa akin. Pamilya mo ako. Alam mo, huwag na natin silang pag-usapan para hindi ka na maging malungkot. May mga dahilan kung bakit sila nawala. Hindi pa naman patay ang tatay mo eh. Kaya mali mo, bigla siyang bumalik at magkita kayo ulit. Kung nakipagkampihan nga talaga yung kakambal ko sa mga ruha, iunahan ko na siya. Makikipag-usap ako sa ruha. Ititigil nilang pag-asik ng lagim sa baryo. At ang kapalit ay yung paninilbihan ko. Ano? Hindi mo gagawin yon. Kapag ginawa mo yun, iiwanan kita. Hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan, Tiro. Alam ko naguguluhan ka sa ngayon. Pero hindi naman tama kung ano lang naisipan mo, yun na ang gagawin mo. Pinag-isipan ko ng maayos ang desisyong yun. Ngunit bago pa man ang lahat, naghanda muna ako upang labanan sila. Hinintay ko sumapit ang gabi, nasasalakay sila sa baryo at lumabas ako ng bahay. Kasabay ng paglabas ng buwan ang kanilang paglitaw sa baryo. Inarang ko sila upang hindi na makapanakit ng tao. Walang nagawa ang mga tao dahil kahit nasa loob sila ng kanilang bahay, sinasalakay sila ng mga ruwa. Tumatakbo sila palabas upang makatakas sa masasamang nilalang. Nakita ko sa grupo ng mga ruwa ang aswang na pumasok sa diwa ko. Ang nagsasabi sa akin na traidor ang kapatid ko. Kung nais nyo talaga ng laban, ako ang harapin ninyo! Oo nga naman! Kami ang harapin ninyo! Wala silang kakayanang lumaban para saktan at patayin ninyo! At ano ang laban mo sa amin? Peking manggagamot? Huwag mo siyang tawagin, walang silbi! Kayo ang may kasalanan ng lahat! Nananahimik ang tao pero gumawa kayo ng paraan para sirain siya! Hindi namin alam kung ano ang pinagsasabi mo. Simulan na natin ang laban! Naghanda na ang mga ruha upang subalakay sa akin. Hinanda ko ang baril at ang tubig na may katas ng mga dahon na isasaboy ko sa kanila. Si Halia naman ay may dalang asin at bawang para makatulong. Mabilis sa sumalakay ang mga ruha sa kinaroroonan namin. Para silang lumulutang sa ere at kasing bilis ng kidlat. Sinabuyan ko sila ng tubig na pinakuluan at kasabay niyon ang pagsaboy ni Halia ng asin at bawang. Nasusunog sila sa sinaboy natin! Lalo na sa tubig na pinakuluan ng mga dahon! Kaya natin silang labanan ng kakamatayan na Lia. Kung tunay na ito ang kanilang kahinaan, magagawa ko na silang labanan kahit wala nang kapangyarihan ng kapatid ko. Tama ka! Pero huwag kang magpapakasiguro. May kakaibang lakas pa ang mga yan. Huwag na huwag kang tumitig sa kanilang mga mata dahil mawawala ka sa tamang katinuan. Oo, tatandaan ko na yan. Halika! Silakayin na natin sila hanggang sa mapatay natin silang lahat! Oo, ngayon na! Tumulan ako upang mahuli ang isang ruha. Nang mahawakan ko ang mahaba nitong buhok, kaagad ko iyong pinutol gamit ang karit. Napatili ang halimaw sa ginawa ko. Lumingon siya sa akin at kinalmot ang aking dibdib. Sinakyan ko ang kanyang likod, saka binuhusan ng tubig ang kanyang ulo. Nagwala ang aswang at bumagsak sa lupa.
Ilan lang ang kaya mong patayin gamit ang bagay na yan. Pero ako, hindi! Wala akong pakialam kung gaano ka pakalakas. Kasalanan mong lahat ng to eh. Kung bakit ito nangyayari. Kasalanan ko? Hindi mo na ba naaalala ang sinabi ko sa'yo, ha? Ang kakambal mong diwata, ang may kagawa ng lahat, na ang nagpadala ng sumpa sa'yo. Kaya nagalit ang mga tao at nawala ng tiwala. Ngayon, isa kang tunay na mahina, Diro! Tiro! Huwag kang makikinig sa kanya! Sinabihan na kita! Huwag kang tumitig sa kanya mga mata! Hindi mo pa rin ba matanggap na kapatid mo ang dahilan kaya ka nagkakaganyan? Kawawa ka naman! Umasa ka sa isang diwata na kaya kang protektahan. Pero ang totoo, dahil ang nagpulong sa'yo sa laban sa amin! Wala akong pakialam sa kapatid ko. Ang gusto ko lang ay mapatay ka! Wala nang magmamahal sa'yo, kundi ang batang diwata na lang. Darating ang araw na iiwan ka rin niya at ibabalik siya sa tunay niyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit sobra akong nasaktan sa sinabi ng aswang na ruha. Hindi ko namalayan ang kanyang pag-atake. Tumansik ako nang bagain niya ako at kalmutin ng kanyang mga kuko. Nakita kong pinahaba niya ang kanyang dila, parang mananggal para itarak sa aking leeg. Napapikit na lang ako, ngunit narinig ko ang malakas na sigaw ng aswang. Isang malakas sa paghila ang nagpabangon sa akin mula sa paghiga sa lupa. Tumakas na tayo! Nawawala ka na sa tamang katinoan kapag kinakausap ka ng aswang! Masyado akong napadala sa emosyon ko. Nasasaktan ako sa sinasabi ng halimaw na yun eh. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Bilisan na natin para makatakas tayo sa kanila. Hinahabulan nila tayo! Totoo ba yun? Totoo ba na darating ang araw? Naiiwan mo ko at uwi ka sa pamilya mo? Ngayon na ba tayo mag-uusap tungkol dyan, ha? May sugat ka, oh! Yan ang dapat mong alalahanin! Dahil kay Halia, kaya ako buhay ng gabing yun. Natigil din ang pagsalaki ng mga ruha, kaya nagpahinga kami sa bahay upang gamutin ang mga sugat ko. Napagtanto ko na kahit ubusin ko pa ang aking buong lakas, hindi ko kayang labanan ang mga aswang dahil nag-iisa lang ako. Oh, ayos ka lang ba? Ayos na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaunting sugat lang naman to eh. Konting sugat nga. Pero parang nadakot ng kanyang kuko pati laman mo eh. Mabuti na lang at nasabuyan ko siya ng asin at nasipa. Kaya ka nakaligtas. Nakakainis talaga. May kakaiba talaga yung lakas ng nilalang na yun eh. Eh wala naman siyang lakas eh. Pero alam mo ba kung anong meron siya? Ginagamit ng aswang na ruwa ang emosyon mo upang matalo ka. Alam niyang masasaktan ka at mawawala ka sa tamang katinoan. Kaya niya yun ginawa. Alam mo, Halia, kada bitaw ng ruha ng mga salita tungkol sa pag-iwan sa akin ng pamilya ko. Nawawala ako sa tamang pag-iisip eh. Hindi ko nga alam kung bakit. Nadadala ka ng hypnotismo ng aswang na ruha. Sa totoo lang, ang nagpapahina sa'yo ay ang pagdududa mo sa kakambal mong diwata. Kaya ka nangihina. Nawalan ka ng tiwala sa kanya. Kapag tuluyan kang naniwala sa ruha, tutuluyan ka rin at hindi ka na makakabalik sa pagiging manggagamot. Anong ibig mo sabihin? Kailangan ibalik mo ang tiwala mo sa iyong kapatid. Paano? Palakasin mo ang loob mo. Kahit anong sabihin ng aswang na ruha, huwag kang magpapa-apekto. Siya ka daw wala ng kapangyarihan dahil nahulog ka sa hipnotismo ng aswang. Kita mo? Kahit anong sabihin niya, pinaniniwalaan mo. Napaisip ako na baka nga tama si Halia. Sa tuwing magsasalita ang ruha ng masasakit tungkol sa pamilya ko, pakiramdam ko, nangihina ako. Yun ang aking kahinaan. At hanggang mahina ang loob ko, hindi ako mananalo laban sa mga aswang. Pero, ang totoo niyan, hindi lang tao ang pakay ng mga aswang na ruha. Ikaw mismo. Anong ibig mo sabihin? Ikaw talagang gusto nilang mapatay. Kaya sila bumalik dito. Para tapusin ka. Ang mga ruhang bumabalik ngayon ay mga bagong henerasyon. Alam nila na ikaw ang susunod na magiging tagapagmana ng kapangyarihan ng diwata at tao. Ikaw ang may kakayanan tumapos sa kanilang angkan.
Kaya gusto ka nilang unahan. Wala naman akong kapangyarihan. Paano ko magagawa yung bagay na yun? Ang mismo kapatid mong diwata at ang iyong ama ang makakagawang bigyan ka ng kapangyarihan. Wala na ang ama ko. At ang kapatid ko naman. Hindi na ako tinutulungan. May dahilan ang kapatid mo, kaya hindi siya nagpapakita sa ngayon. Ang tatay mo ay may kaugnayan sa pagkamatay ng ninuno ng mga ruha. Kaya ikaw ang kanilang sinisingil ngayon. Bakit hindi nila hanapin ang tatay ko? Wala naman akong kasalanan sa kanila eh. Aliyah, sa tingin ko, marami kang alam sa nangyayari. Bakit hindi mo lang kasi sabihin sa akin yung totoo ha? Marami akong alam, pero hindi lahat ay pwede kong sabihin sa iyo. Kung ano lang ang gusto kong ipalam sa iyo ngayon, yun lang yun. Si Aliyah, na inakala kong walang alam sa buhay ko, ay marami palang nalalaman. Ngunit limitado lang ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Nabigla ako nung may kumalabog sa bubungan ng bahay namin. Nagkatinginan kami ni Aliyah, sabay kuha ng mga pangontra namin. Masyado nang malalim ang gabi, kaya siguradong wala ng tao sa paligid. Sundan na ata tayo ng mga ruwa. Lalaban tayo. Kahit ano mangyari. Maganda ka. May tao sa labas. Bubuksan ba natin? Huwag. Maaaring patibog lang to ng mga ruwa. Ganito na lang. Tinignan ko sa butas ng dingding kung sino ang nasa labas. Sige. Magdahan-dahan ka lang ha. Habang sinisinip ni Aliyah ang dingding, nagmamasid naman ako sa paligid. Hindi tumigil ang pagkatok at mukhang nagmamadali siyang pagbuksan. Naalala mo ba ang matandang lalaki na dumating noon na espiya ng mga ruha? Oo. Bakit? Siya ang nandiyan sa labas. Sige, buksan mo. Pag mapatay natin siya. Nandiyan ba kayo sa loob? Buksan niyo to. May mahalaga ako sasabihin sa inyo. Ako na magbubukas ng pito. Salamat at pinagbuksan niyo ako. Mahari ba akong pumasok? Hayop ka! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to eh! Tatanggalin ko ang ulo mong halimaw ka! Isa kang demonyo! Ay, parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako bago ka magali. Ibaba mo yung karet at isara mo ang pinto. Hindi ako nandito upang makipaglaban sa'yo. Nandito ako upang magpaliwanag at humingi ng pasensya sa ginawa ko. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Tiro, pakinggan muna natin siya. Isa nakikita ko. Mukhang nagsasabi nga siya ng totoo. Kahit galit na galit ako sa matandang lalaki, ibinaba ko ang karit. Sinara ko ng maayos ang pinto at hinarap siya. Nagsisisi ako sa ginawa kong pagsira sa iyo sa mga tao. Wala ako sa tamang pag-iisip nang gawin ko yung mga yon. Nasa ilalim din ako ng kanilang kapangyarihan. Nandito lang ako para humingi ng tawad sa iyo. Nung lumapit ka sa bahay na to, nakiusat na magpagamot. Hindi ba't ganyan di kayo kabait ha? Nakakaawa kang tingnan. Pero ang totoo, may masama ka palang binabalak. Ngayon, dahil sa ginawa mo, nasiraan ako sa mga tao. Ano? Masaya ka na ba doon ha? Tiro, hindi mo siya masisisi kung talagang wala siya sa tamang pag-iisip ng gawin niya yon. Hindi ako naniniwalang wala siya sa tamang pag-iisip. Kung totoo yun, bakit alam niya siya ang dahilan ng nangyari sa akin? May nilalang na nagpag-ising sa akin nakabal sa kanilang sumpa. Tignan ito. Pinadala ito ng mga ruha upang isaboy sa mga tao para mas lalong lumala ang sakit. Ngunit hindi ko ginawa. Nagpanggap akong kontrolado pa rin nila ang isipan ko. Dumiretso lang ako rito upang sabihin sa inyo na nagbabalak silang sumalakay ngayon. Bakit mo naman sila pagtataksilan ngayon? Dahil nagising na ako sa katotohanan. Ang mga nilalang na sinusunod ko, yung mga kampo ng kadiliman. Kailangan ko rin yung tulong ninyo. Pag-iusap, tulungan ninyo ako. Akin yung plastic na yan para malaman ko kung ano yan. Inamoy ni Aliyah ang bagay na iyon. Pagkatapos, nagmadali siyang tunawin iyon sa tubig. Maya-maya pa, bumalik siya sa aming kinaroroonan at ipinaliwanag kung para saan iyon. Ang lason na to ay mula sa dahon ng kamandag. Nakakalason to sa mga tao at nagsasanhi ng sakit. Sinasamahan nila to ng ritual ng kadiliman para mas malala ang tama. Kawayan ng matandang ruha kanina bago ibigay sa akin. Ang hindi nila alam, nagising na ako sa realidad. Paparating na ang mga ruha. Maganda na kayo. Nakandaan na kami.
At ikaw ang gagamitin kong patibong laban sa kanila. Patibong! Sa tingin mo ba ililitas nila ako kung sakaling papatayin mo ako? Diyan ka nagkakamali. Pagkapagsisihan mo pa pag pinatay mo ako. Bakit naman ako magsisisi, ha? Ikaw ang sumira sa akin. Kaya hindi ko pagsisisihan kung papatayin kita. Huwag mo siyang saktan, Diro. Andiyan na yung mga ruha! Lumandaan na kayo! Akin ingat-ingat na suot mo! Bilis! Ano ba? Hindi ko pwedeng ibigay ito sa'yo, no? Iniwan to sa akin ng tatay ko. Wala akong nagawa nang bigla niyang hubarin sa leeg ko ang anting-anting. Saktong dumating ang mga ruha para salakayin kami. Dumukot ang matandang lalaki ng asin at sinaboy sa mga aswang. Nagulat ang mga ruha at tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi ako mapayag na saktan niyo sila! Nakabayad na ako ng kasalanan ko sa inyo! Tigilan niyo na kami! Salmo, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyari sa usapan natin? Hindi na ako susunod sa inyo! Wala na ang sumpa at hypnotism ninyo sa akin! Sana, pinatay ka na lang namin! Pero hindi nyo naman ginawa! Dahil alam ninyong mapapakinabangan niyo pa ako! Tapusin na natin ang laban! Hindi ko inasahan na tutulong ang matandang lalaki sa paglaban sa mga aswang na ruha. Kahit payat siya, nagawa niyang saktan at baliin ang leeg ng ilan pa. Nagsasaboy ng asin at bawang si Halia habang ako na may sumasalakay gamit ang garit. Mag-ubusan tayo ng lahi kung yan ang gusto ninyo! Unang niya ka, Salmo! Tinaraydor mo kami! Kayo ang traitor! Kinamit ko pa ako para sirahin ang taong mahalaga sa akin! Ituloy na natin ang laban! Isa ka pang bata ka! Hindi na ako bata! Pangis bata lang ako! Pero mas matanda pa ako sa'yo! Muli kaming naglaban. Sabay-sabay ang mga ruha sa pagsalakay. Ngunit nagtulungan kaming tatlo upang hindi sila makalapit. Habang nagsasabi ng asin si Halia, todo naman ang pagsalakay ko upang mapugutan ng ulo ang ibang aswang. Napansin namin ang ilang ruha na umaatras. Mga duwag! Bumalik kayo rito! At tatapusin natin ang laban! Hindi nila napaganda ng laban na ito dahil kasali ako! Salamat po at nagising ko po sa katitohanan, Mang Salmo. Oo nga, mabuti na lang. At hindi nila naisipang ipapatay ko si Nero. Hindi ko naman po hayaang mangyari yun, no? Nakarating ang gabi, nababalik ang mga ruha upang salakayin at patayin tayo. Lalo na, ngayong alam na nilang wala nang sumpa sa utak ko. Sino po ba talaga kayo ha? Kagaya mo, isa rin akong manggagamot dati. Kaya lang dahil napatay ko ang dinuno ng mga ruha, nasumpa ako. Pinili kong tanggapin ang sumpa kaysa ang anak ko ang magbayad. Kaya ka naghina dahil mas inuna akong tulungan ng kapatid mong Tiwata Tiro. Ano? Teka, paano ko naman tutulungan ng kapatid ko, ha? Bakit hindi? Hindi lang naman ikaw ang kadugo niya. Anak ko siya, Tiro. Anak? Oo, at ako ang iyong nawawalang ama. Patawarin mo ako. Kung hindi ko sinabi kaagad sa'yo ang totoo. Gusto ko siya mismo ang magsabi sa'yo eh. Alam kong darating ang araw na to. Ayokong pangunahan ng sayang mararamdaman mo. Ikaw! Ang matandang lalaki! Nagtaksi sa akin! Ama ko pala! Oo, patawarin mo ako sa mga ginawa ko, anak. Paniwala ka. Hindi ko alam ang lahat ng nangyayari. Nasaktan ako nang malamang siya pala ang aking ama. Ang taong nagbigay sa akin ng problema ay siya ring aking pinagbulan. Ngunit imbis na magalit, inunawa ko siya. Kagaya ko, biktima lamang siya ng mga aswang na ruha. Doon ko nalaman na ilang taon nang nawawala siya. Nasa poder siya ng mga ruha at ginawang alipin. Hindi ko alam kung ano pa ang pinaggagawa nila sa akin. Sa tuwing nawawala na ang bisa ng hypnotismo at sumpa, muli silang gumagawa ng ritual para mawala ulit ako sa katinuan. Kaya pala ganyan na lang po kayo kapayat. Pinabayaan kayo ng mga himo na yun. At bakit naman nila aalagaan ng tatay mo? Sinadya nilang pahirapan siya para magamit ka nila. Dapat nga tayo magpasalamat eh. Ililigtas siya ng kakambal mong Diwata, Diro. At saka nga pala, may ipagtatapat pa ako sa'yo. Ano yun, Halia?
Nung nagpakita sa diwa mo ang ruha, alam ko kung bakit binawi ng diwata ang kapangyarihan mo. Nakita niyang nahuhulog ka sa hipnotismo ng aswang. Sa takot niyang maiigop yun ng ruha, binawi niya kaagad ang lakas mo. Nauunawaan ko na. Ang pagdududa ko sa kapatid ko, ang dahilan. Kaya ako nanghina. Di ba? Siguro kung hindi ako nagduda, hindi ako mawawalan ng kapangyarihan. Tama ka. Ngayon na bumalik na ako, gagawin natin ang lahat upang matawag ang iyong kapatid. Sigurado ako magpapakita siya kapag nalaman niyang nandito na ako. Opo, gagawin natin yun, Tay. Bukas ng gabi tayo gagawa ng ritual sa kagubatan kung saan siya nakatira. Ngayon pa lang, ihahanda ko ng mga gagamitin natin para sa ritual bukas ng gabi. Hanggang sumapit na ang gabing magsasagawa kami ng ritual. Kasama ko na si Tatay. Bawat isa sa amin ay may binibigkas na Latin upang tawagin ang aking kakambal na kapatid ko pala sa nanay. Nalaman ko ang lahat ng kwento nang sabihin sa akin ni Tatay ang nangyari sa buhay niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagre-ritual, umihip ang malakas na hangin. Hangin na may dalang lakas na pumapasok sa aking katawan. Nararamdaman ko na, binabalik na ng kapatid ko ang aking kapangyarihan. Pagmasdan niyo yung punong malaking kahoy, oh. Unti-unting gumagawa ng lagusan. Sigurado ako na lalabas na dyan ang kakambal mo, Diro. Oo nga. Gusto ko na siya makita at pasalamatan sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Ako rin, magpapasalamat din ako sa ginawa niya. Tina si Diwata, Mesay. Nakangiti siya habang nakatingin sa inyo. Ang kakambal ko! Nagpakita na siya ulit sa akin! Gusto ko man siyang hawakan, ngunit hindi yun pwede. Nagpasalamat kami sa kanya ni Tatay sa lahat ng palihim na pagprotekta niya sa amin. Masaya rin ang kakambal kong Diwata dahil muli kaming nagtagpo ni Tatay. Hindi siya nagtagal at muling bumalik sa daigdig ng mga diwata. Kahit papano, masaya ako dahil nakita ko na siya. Napatunayan niya sa akin na hindi ako dapat magduda dahil kailanman ay hindi niya ako kayang saktan. O ngayon, handa ka na magharapin ang mga roha. Handang-handa na ako. Dito na matatapos sa kanilang lahi. Kailanman ay hindi na sila makakapanakit ng iba pang tao. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa baryo. Lalo na ang sumpang pinagkalat nila sa mga tao. Masaya ako. At bumalik ka ni sa dati, Diro. Hindi ko malalagpasan ng lahat ng to kung wala ka, Halia. Hindi ba nandito ako para bantayan ka? Natural. Hindi kita papabayaan, no? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para gabayan ka. Kaya nga sobra akong nagpapasalamat sa iyo eh. Kasi kahit kailan, hindi ka sumusuko. Hindi ako nagkamali sa diwatang pinili kong ipagbilinan sa iyo, Diro. Alam kong mabuting diwata si Halia, kaya siyang pinagkatiwalaan ko. Nang paalis na kami sa kagubatan, nag-aabang na pala sa amin ang mga ruha. Mula sa mga sanga ng kahoy, biglang bumaba ang mga ruha. Mayroon ding nakabantay sa aming dadaanan at nakahanda na sa laban. Okay na, kung madadala lang naman ito sa usapan, huwag na tayo maglaban. Okay na? Hindi na to madadala ng usapan. Bago kami sumalakay, Titi, ang angka ng ruha ay pinag-isipan na namin to ng mabuti. Walang makakawala sa inyo. Hindi kami natatakot sa kapangyarihang nakuha ninyo sa isang diwata. Sinasabi ko na nga ba, nasusunod ka sa impact ng lola mo eh. Inuto ka lang ng lola mo. Eh dahil sa parusa niya, naging aswang kang ruha. Mas masarap mabuhay bilang tao. Ngunit niyakap mo na ang kasamaan. Akin na. Hindi ba? Siya ang babaeng nagtanggol sa'yo nung nagalit ang mga tao sa bahay? At siya ang kasintahan ni Kuya Rod? Oo. At ngayon, nauunawaan ko ng lahat ng ginawa niya. Nagpanggap siyang kakampi para hindi natin maisip na siyang tunay na masama. Tama ka. Matalino ka rin pala. Pero nagawa kang lokohin ng sarili mong ama. Eh paano hindi namin nararamdaman na isa ka ring halimaw? May ginamit siguro siyang mahika para pagtakpan ng pagkatao niya. Hindi na mahalaga kung paano niya tinago na siya isang aswang. Ang mahalaga, mapatay natin siya. Hinanda ko na ang karet ko nang umangil ang mga aswang. Ngunit bigla kong napatigil nang makita ang matandang babaeng naglalakad
at pumagitna sa amin at sa mga ruha. Siya ang matandang babaeng sinisipa ni Akina noon. Ikaw? Teka, kakampi ka ba o kalaban? Ano sa tingin mo? Siya ang lola ni Akina. Ayop na yan. Inutulang pala nila tayo noon sa kalsada. Mabuti at nagkaalaman na ang lahat. Kayo lang pala ang traitor dito sa baryo. Kaya pala tuloy-tuloy ang pagkakasakit ng mga tao. Dahil ang gumagawa ng sakit ay malayang nakakagalas sa baryo. Mga alaga ko, maghanda na kayo. Patayin ang tatlong yan. Ang sinong makapapatay sa kanila ay bibigyan ko ng gantimpalang ginto. Wala ni isa sa inyo ang magtatagumpay na mabatay kami. Ano tira? Ako na lang ba ang magsusot ng kwintas sa ito na may proteksyon? Opo, hindi ko na po kailangan yan. Lalo na't malakas na ako. Sabay na nagsiliparan ang mga aswang papunta sa kinaroroonan namin. Naghanda kaming tatlo. Palaging dala ni Halia ang kanyang asin at bawang. Si tatay naman, kamay lang ang gamit sa pakikipaglaban. Ang karit ko ay winasiwas ko sa ere at sinalubong ang mga kalaban. Bawat matamaan ng karit ko ay napuputol ang mga braso at ulo. Ang maglola na yan! Ang pinakahuling kalaban! Huwag mong ubusin ang lahat ng lakas mo, Diro, sa pakikipaglaban sa mga alaga nila! Ang bawat matatamaan na sinasabi mo, siya ang papatayin ko. Pero nakakapagtaka. Bakit ganito karami ang mga ruha? Marami sila, anak. Ang ibang tao na nakatira dito sa baryo ay mga aswang na ruha din. Sumalakay ang isang ruha at nahagip ng kanyang mga kuko. Ginilit ko ng karit ang kanyang braso, kaya naputol iyon. Napasigaw ang aswang, kaya sinabuyan ni Halia ng asin at bawang ang kanyang sugat. Nakita ko si tatay na nakikipaglaban sa matandang ruha. Sinikap kong ubusin ang kanilang mga alagad upang walang mangyaring masama kay tatay. Lalo na at alam kong malakas ang kanyang kalaban. Ako na dito, Diro! Tulungan mo ang tatay mo sa pakikipaglaban sa matandang ruha! Sigurado ka bang kaya mo sila, ha? Oo, kaya-kaya ko sila! Kasya pa tong asin at bawang ko para mapatay silang lahat! Sige, iwanan na kita dito, ha? Tay, ako na po lalaban sa matandang ruha. Tutulungan kita, anak. Nakita mo ba ang itim na kwintas sa suot na matandang yan? Yan ang sentro ng kanilang hipnotismo. Kailangan makuha at mabasag yan. Sige po, kukunin ko. Ako na ang unang sasalakay. Buong bilis na sumalakay si tatay sa matandang ruha, pero hinarang siya ng apo nitong si Akina. Hindi yun napaghandaan ni tatay, kaya nakalmot nito ang dibdib niya. Buong lakas siyang sinuntok sa dibdib, kaya napasuka siya ng dugo. Pinahaba pa lalo ni Akina ang kanyang kuko upang itarak sa leeg ni tatay. Pero mabilis akong kumilos upang iligtas siya. Huwag mong papatayin ang tatay ko. Ako ang harapin ninyong dalawa. Salmo, makinig ka sa akin. Hindi tayo magkalaban. Hindi ba may kasunduan tayo? Patayin mo ang iyong anak at ang kapalit ay magkakaroon ka ng kapangyarihan. Tay, ano nangyari sa inyo? Papatayin kita! Sige na, Salmo, patayin mo na siya. Nang dahil sa kanya, kaya tayo naglalaban. Sumalakay sa akin si tatay, pero hindi ko magawang gumanti. Habang sumusugod siya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa itim na kwintas ng matandang babae. Nakokontrol siya ng aswang na ruha dahil sa kwintas. Patay na lahat ng mga kalaban ko! Ang tatay mo! Nakontrol na naman ng mutya ng mga ruha! Kunin mo ang mutya at busagin mo! Paano ko gagawin yun? Kayong... Ang sakit, tay! Tama na! Bumisig kayo! Huwag na kayo magpakontrol sa masasamang nilalang na yan! Hindi siya makikinig sa iyo, Lola. Kailangan na nating umalis. Wala na tayong laban kay Dero. May kakaiba siyang lakas. Hayaan na lang natin ang tatay niya na pumatay sa kanya. Etong sayang babae ka! Kung gaano kaganda ang kutis mo kapag ganyang tao ka, ganun din kapangit ang itsura mo kapag aswang ka na! Ang hapde ng katawan ko. Wisit kang bata ka. Sinabing hindi ako bata eh! Titirisin talaga kitang bulinggit ka. Hindi nga ako bulinggit! Ikaw ang tutusain ko, halimaw ka! Nakita kong nagigigil ang aswang na ruha sa pagsalakay kay Halia. Sinabuyan siya ni Halia ng asin at bawang,
kaya hindi ito natuloy sa pagsalakay. Inilagan ko si tatay at sinalakay ang matandang ruha. Hindi niya inaasahan ang pagsalakay kong iyon. Tinamit ko ang karit upang putulin ang kwintas sa kanyang liig. Nang makuha ko na yon, nagalit ang matandang ruha, kaya sinalakay niya ako gamit ang kanyang tungkod na may kakaibang patali. Ibalik mo sa akin ang bagay na yan! Akin yan! Hindi mo na ito makukuha sa akin! Pwes, bubugbugin kita! Ito rin ang igaganti ko sa'yo! Nagawa mo ko sugatan! Sa sobrang inis niya, lumabas ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Isang malakas na hangin ang bumalot sa akin at pinapaikot-ikot ako nito. Nabitawan ko ang karit, pati na rin ang kwintas. Naramdaman ko na parang pinapalipad ako ng matandang ruha at akmang ibabagsak ng malakas sa lupa. Ngunit may dumating upang iligtas ako. Ang aking kakambal. Ginamitan niya ng kanyang kapangyarihan ang mutya. Winasak niya iyon at sunod naman niyang inatake ang matandang ruha. Ayos ka lang ba? Mabuti na lang at dumating ang kakambal mo. Ay, siyang ako. Ang kakambal ko na yata yung tatapos sa laban. Anong nangyari? Nagamit na naman po kayo ng halimaw eh. Ano? Opo, pero huwag po kayong mag-alala. Kinakalaban na siya ng kakambal ko. Ayun o! Nanood lang kami habang naglalaban ang kapatid ko at ang maglolang ruha. Kakaibang lakas at galing ang pinakita ng aking kakambal. Hindi man lang siya tinamaan ng kanyang kalaban. Itinaas ko ang aking kamay at may lumabas na parang kuryente doon. Itinaas rin ng aking kakambal ang kanyang isang kamay at may kapangyarihan ding lumabas sa kanyang palad. Nagsanib ang aming kapangyarihan. Sabay naming hinagisan ng malakas na kapangyarihan ang mga ruha, kaya nasunog silang dalawa. Sabi ko na nga ba, kailan makakatapos sa kanila? Hinayin natin sila. Wala na ang mga kalaban. Naging abo na ang kanilang katawan. Nanalo tayo! Talagang mananalo tayo. Dahil tinulungan tayo ng kakambal mo. Sa wakas, wala nang aswang na susumpa sa mga tao. Wala na mga sakit ng tao dito sa baryo. Isa na nga po, tay. Sa ganun, bumalik ang tiwala ng mga tao sa akin. Ibukas ang umaga, magbibigay ako ng lunas sa kanila para matulungan sila. Sobrang saya ko ng gabing yun. Bago naglaho ang aking kakambal na diwata, nagpakita siya ng isang masayang ngiti sa amin. Pagsapit ng umaga, naging usap-usapan ang pagkawala ni Akina sa baryo at pati na rin ang matandang babae. Hindi na namin sinabi sa kanila na sila ay mga aswang na ruha at sila ang nagpapakalat ng mga sakit. Sinubukan kong manggamot ulit sa mga tao. Mayroong tumanggap sa akin at mayroon din naman na tuluyang nawala ang tiwala. Anak, huwag kang malungkot kung nawala ng tiwala ang iba sa'yo. Eh tandaan mo, nandito kami ni Halia. Palaging nakasuporta sa'yo. Sa tingin niyo po ba, tay, babalik pa yung tiwala ng mga tao sa akin? Pero naman, yung galing-galing mo kaya. Hindi lang nila nakikita yon dahil ilang beses kang nagkamali. Eh ganyan talaga. Mapapansin ng lahat ng pagkakamali mo at matatakpan ng kabutihang ginawa mo. Diro, magsumikap ka lang ha. Ipakita mo sa kanila na magaling ka na ulit manggamot. Oo, salamat sa pagpapalakas niyo ng loob ko Sila ang naging sandigan ko ng mga panahong nasira ako sa mga tao. Habang patagal ng patagal, unti-unting dumadami ang nagpapagamot sa akin. Pinatunayan ko sa kanila na magaling na akong manggamot at kailanman ay hindi nasisira ni kahit sino. Nagulat na lang ako nang dumating sa bahay si Ate Nelia at si Kuya Ron upang humingi ng pasensya. Patawarin mo talaga ako kung sinisi kita sa pagkamatay ng mga anak ko. Sobrang gulong-gulo lang ako noon. Ako rin. Patiwarin mo ako kung pinusgahan kita ha. Hindi ko sinasadya yung mga nangyari. Ngayon, napatunayan mo sa amin na hindi ka peke. Kaya hiyang-hiya kami sa mga nangyari. Nauunawaan ko po kayo. Nasaktan ako noon pero tapos na yun. Basta ang mahalaga, napatunayan ko na wala akong ginawang mali. Salamat rin. Alam kong ikaw din ang dahilan kung bakit nawala ang sakit ng mga tao.
Para po yun. Salamat din po't naunawaan ninyong lahat ha. Sobrang saya ko dahil sa huli, muli akong kinilala ng mga tao. Naging lihim pa rin sa lahat ang tungkol sa aking kapatid dahil yun ang nakabubuti para sa kanya. Sa kasalukuyan, mas lalo pang nadagdagan ang kaalaman ko sa panggagamot. Nasa tabi ko pa rin ang aking gabay na si Halia at ngayon ay hindi na siya anyong bata. Si tatay, bago namatay, ay masaya sa nagawa ko. Nagkaroon ako ng aking sariling pamilya at lahat ginagawa ko upang maprotektahan sila sa anumang mga nilalang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.